linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Yes po. Dito po kayo. Noong nakaraang linggo, ating sinariwa ang naging takbo ng 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections na siyang isang tagumpay ayon kay Commission on Elections Chairman George Garcia. Bagamat naitala ang mga insidente ng pagpatay na hindi bababa sa 19, higit 10 sa mga nasawi ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon pa kay Garcia, wala rin anyang failure of election ang naitala. Sa aking naging pag-antabay naman sa mismong araw ng eleksyon, hindi pa rin nawala ang ilang insidente ng komosyon at hindi malinaw na pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa ilang detalye ng botohan. Dito, nagbalik tanaw tayo sa mga mahalagang pangyayari bago tuluyang naisagawa ang eleksyon. At sa ating panayam kay COMELEC Chairman Garcia, mas nabigyang linaw ang mga isyong bumalot sa 2023 BSKE at maging sa susunod na eleksyon na siyang gaganapin sa 2025. Kabilang narito ang makailang ulit na pagpapaliban ng eleksyon na nangyari sa parehong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Gayun din ang pananatili ng Smartmatic bilang isa sa mga kumpanyang magbibid para sa automated counting machines na gagamitin sa 2025 midterm elections. Dahil ilang beses nang naantala, 5 taon ang inabot ng panunungkulan ng Barangay Council at SK members. Ilang linggo bago ang araw ng eleksyon nitong October 30, aking nakakwentuhan at nakilala ang isang dating SK chairman mula lungsod ng Pasay. Ngayon, parte na siya ng sangguniang barangay, hindi na bilang SK chairman, kundi bilang barangay kagawad. Nanalo kasi ito sa katatapos lamang na eleksyon. At sa aming pag-uusap, mas lumawak ang aking nalalaman tungkol sa trabahong nakaatas sa SK at kung gaano kalaki ang ibinibigay na oportunidad sa kanila para makatulong sa kapwa nila kabataan. Pero kung pag-uusapan din lamang ang SK, masasabing tila nakakabit na rito ang salitang liga o paliga. Ang madalas kasing sabihin ng mga botante at madalas ding makita sa social media, wala naman daw ibang ginagawa ang SK sa kanilang lugar kung hindi magpaliga o di naman kaya ay magpapageant. Kaya naman minabuti kong kamustahin ang dating SK chairman na si Maria Criselda Mamawag o mas kilala sa Barangay 158 bilang si Maris. Ate Maris ang tawag sa kanya ng kabataan sa kanilang lugar. Naging SK chairman ito ng 5 taon mula 2018 sa Barangay 158 sa Pasay City. Ang maliit na kwartong ito ang nagsisilbing opisina ng kanilang barangay council, habang ang katiting na espasyong ito naman ang opisina ng SK. Dito na rin ginagawa ang kanilang mga meeting. Madalas, lugar na rin ito o safe space para sa mga bata sa kanilang barangay. Ayon kay Maris, sinisiguro ng kanilang konseho na mayroong espasyo para sa mga bata na malayang makapaglaro, malayang makihalubilo sa kanilang mga kaibigan. At sa kanilang social media page, makikita ang mga naging aktibidad at proyekto ng SK sa kanilang lugar. Nang aking makausap si Maris, naibahagi niya sa akin kung ano-ano ang mga espesipikong proyekto na kanilang nagawa sa nakalipas na 5 taon para sa kabataan ng kanilang barangay. Ginawa namin, bago kami nag-launch ng mga projects namin, binaba namin sila actually isa-isa. Parang kumbaga binahay-bahay namin, nilibot namin yung buong barangay. And then, tinanong namin yung mga para makuha kami ng tamang data about sa kanila. Then yung sa pag-iikot namin, doon din namin nakita kung ano yung mga primary na problems siguro nila sa araw-araw. Then doon nung nakita namin yung mga nila, kumbaga problema nila, doon kami nag-start ng mga proyekto. Doon namin inalign yung mga project na pinlano namin. Kumbaga. May tinatawag na 9 Centers of Youth Participation na kailangang pagtuunan ng pansin ng mga proyekto ng SK. At 3 rito ang pinakapinagtuunan ng pansin ni Maris at nang bumubuo sa kanilang SK. Para sa education, ipinatupad nila ang tinatawag na Balik Eskwela Project, kung saan nagpamigay ng school supplies sa nasa 400 kabataan sa kanilang barangay. Nakausap ko rin ang isa sa mga residente ng barangay na si Ana Rina Ang
o mas kilala bilang Apple sa kanilang barangay. Pinakamagandang project na nagawa ni SK talaga is the school supplies. Kasi nagiging problema yun ng magulang lalo na pag mag-start na yung pasukan. Although lahat ng barangay nagbibigay ng school supplies, pero iba yung school supplies na binibigay ng SK namin. Nakakategorized siya from preschool, grade 1, grade 2, hanggang college. So kung ano yung kailangan mo talaga sa school, yun yung nakalagay sa envelope mo. Okay? So aside from that, nararamdaman din ng mga bata na importante sila at part sila ng community. Bukod sa school supplies, ay nagkaroon din ng libreng gupit para sa mga bata sa kanilang barangay. Sa kabuuan, ang naging layunin ng proyektong ito ay para matulungan ang mga batang makapaghanda bago mag-back to school. Pagbabahagi ni Maris, ang pinaglalaanan ng kanilang mga proyekto ay ang mga bata mula preschool hanggang kolehiyo. Bukod sa balik eskwela, ipinatupad din ni Maris ang tinawag nilang Read and Write Workshop, kung saan may mga youth volunteer na nagtuturo sa mga bata kung paano magsulat at bumasa. Sa Read and Write Workshop kasi, napansin po namin, lalo na nung pandemic, di ba po online classes lang yung mga bata. So yung karamihan po kasi sa kanila, napansin namin na parang, siguro 2 years po ba yun yung grade na nagdaan. Parang, kumbaga grade 1 sila, so dapat nandun yung learning nila na magbabasa na sila, magsusulat. Tapos nagulat kami grade 3 na siya, tapos grade 4 this incoming na pasukan. Pero yung iba po sa kanila hindi pa marunong magbasa, hirap pa po magsulat. Kaya ginawa rin po namin yung pagkakaroon ng read and write para matutukan namin yung pagbabasa tsaka yung pagsusulat ng mga bata. Pero pagbabahagi ni Maris, hindi lamang mga batang nakakapasok sa eskwelahan ang kanilang tinulungan sa kanyang termino. Dahil maging ang mga batang hindi nakakapag-aral o out-of-school youth ay parte rin ng proyektong ito ni Maris. Tinulungan daw nila ang mga batang ito na makapasok sa ALS o Alternative Learning System. Tulungan namin silang mag-enroll. Kumbaga nakipag-coordinate po kami sa parang head ng ALS Pasay dito. And if gusto nga po nila magtuloy ng pag-aaral, tutulungan naman po namin silang mag-enroll kung paano asikasuhin yung process na yun. Para naman sa sektor pangkalusugan, isa sa mga nagawa ni Maris ay ang pamimigay ng health kits sa mga bata noong kasagsagan ng pandemya. At syempre, hindi mawawala ang taon-taong pag-oorganisa ng liga o Summer League para sa kabataan ng Barangay 158. Nakabili rin si Maris ng ilang nagagamit na mga bata sa kanilang paglalaro. Nakikiisa rin sila sa paggunita ng tinatawag na Idadait o International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Campaign siya every year na ginagawa namin tuwing June na para makita ng mga tao na kumbaga may ginagawa tayong way para sugpuin yung droga dito sa lugar namin. Doon sa Idadait, hindi lang, kumbaga nagpa-parade kasi kami. Minsan may collaboration kami kasama yung ibang barangay dito sa zone namin. Then nagpa-parade kami, umiikot yung lahat ng mga barangay officials, kasama syempre yung SK kasi mahalagang part yun, lalong-lalo na sa kabataan dahil nga dun sa droga, diba? So, pag-celebrate namin ng Idadait, nandun yung seminar, pagkakandak namin ng seminar sa mga tao. Tapos minsan naman, during pandemic, syempre hirap kaming i-launch ng bawal lumabas, bawal mag-parade. So, ang ginagawa nila namin, kunyari, nagpapaano kami, contest, like slogan contest, yung mga photo contest. Pagdating naman sa mga proyektong pangkalikasan, kasali rito ang pakikibahagi ng kabataan sa kanilang regular clean-up drive, kung saan umiikot sila sa buong barangay para maglinis. Hinihikayat din nila ang mga bata sa kanilang barangay na ipunin ang mga nagamit na plastic bottles para ma-recycle ang mga ito. Kapag nakakapagbigay daw ang mga bata ng mga plastic bottle, ang kapalit ay mga gamit nilang pang-eskwela. Bukod dito, mayroon ding tinatawag na mga estero ranger ang kanilang barangay na silang bumababa sa estero na katabi lang ng kanilang barangay. Nasa likod lang ito mismo ng kanilang barangay hall. Ayon kay Maris, nagbigay na ng babala dati ang lokal na pamahalaan ng Pasay na maaaring mademolish ang opisina ng kanilang barangay dahil delikado ang kinalalagyan nito na katabi lamang mismo ng estero. Kasi dito po sa lugar, may part po kasi na parang
wala ata silang sariling CR or comfort room sa bahay nila. So, yung parang mga waste nila, hindi talaga naiiwasan minsan na nila sa estero. Samantala ayon din kay Apple, naglagay na raw ang MMDA ng mga garbage stoppers sa estero. So recently, ang MMDA, naglagay sila nung garbage stopper siya, na naglagay sila para i-contain yung basura. Malalaman nila kung saan talaga nanggagaling yung basura. Kasi syempre, pag nasa tabing ilog ka, ang perception ng tao, babato mo na lang di ba? Oo, so magbabato ka na lang. So ang ginawa ni MMDA, naglagay sila ng mga garbage barrier na yon para siyang raft. Oo, na naka-float lang siya. So makikita ni MMDA kung barangay ba namin at yung kabilang barangay ba ang nagtatapon ng basura. Ayon kay Apple, wala naman daw idinudulot na problema ang esterong ito. Pagkatapos maibahagi sa akin ni Maris ang kanilang mga naging proyekto, pag-aamin niya, isa raw sa mga hamon sa kanila ay ang matagal nang naging stigma o persepsyon ng marami pagdating sa SK. Di ba pag sinabi mong SK, parang may negative agad part na meron sinasabi nga na dapat nga hindi na ituloy yung SK, dapat i-abolish na yan kasi pinagsisimulan lang yan ng korupsyon. Kumbaga, tinuturuan lang yung mga kabataan na maging corrupt agad. Tapos, minsan sinasabi ng mga tao na SK, wala namang ginagawa yan. Ayon kay Maris, ang ganitong mga salitang nanggagaling sa iba, itinuturing na lamang daw nila bilang constructive criticism. Maaari raw kasi na hindi lubos na nararamdaman ng mga tao ang proyekto na ginagawa ng SK. So, tinurn namin yung pagiging negative niya in a positive way na kaya siguro nasasabi ng mga tao na yung SK walang ginagawa. Kasi baka yung mga proyektong na ibibigay o programa namin hindi pa sapat. Kumbaga hindi nila na-absorb masyado pa yung mga programa na yun. So, sa amin, tinetake na lang namin na kailangan doblehin namin yung effort namin. Kumbaga proyekto pa kami ng mga proyekto na mas kailangan ng mga kabataan. Kaysa yung sasabihin ng mga tao na wala ka namang ginawa, mas okay na yung may ginagawa ka kahit na binabatikos ka nila. At least, alam mo naman dun sa sarili mo, sa council mo na may nagagawa kayo, may natutulong kayo sa Ang nakukuhang budget ng SK ay 10% ng pondo na ibinibigay sa barangay council. Para sa taong 2023, ayon kay Maris, ang nakuhang budget ng kanilang barangay ay 4 na milyong piso. Kaya naman ang 10% nito o 400,000 pesos ang budget na tinanggap ni Maris para sa taong ito. Nasa 1,100 ang nasasakupan ng kanilang barangay at nasa 400 dito ang kabataan. Ibinahagi rin sa akin ni Maris na simula raw noong siya ay maupo bilang SK Chairman taong 2018, kada taon ay tumataas anya ang nakukuha nilang budget. Pero naikwento rin niya sa akin na noong 2018 ay hindi nila agad nakuha ang kanilang pondo dahil sa mga proseso anya tulad daw ng paggawa ng bank account para sa buong SK. Nakuha na lamang daw nila ang kanilang budget noong 2020. Kaya sa loob daw ng 2 taon ay tinutulungan lamang sila ng kanila raw itinuturing na mga koneksyon. Thankful po ako kasi hindi naman natenga yung barangay namin pagdating sa SK nung 2 taon na yun. Kasi sa 2 taon na yun, marami rin po kaming naging projects. Pero mostly kasi dinaan ko po sa siguro paghingi ng tulong sa iba't ibang mga organization and sa mga counselors po para makapag-projects ako nun. Tsaka thankful kami kasi may connection kami na nahihingan sa mga nasa upper, sa Senate po, yung mga ganyan. May mga senador naman po na parang nagbibigay ng tulong para matuloy namin yung mga projects namin nung year na yun. Nakasaad sa Section 20 ng Republic Act No. 10742 o Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 na mayroong financial independence ang SK pagdating sa paggastos nito. Kaya naman ang kanilang budget dapat idinadeposit sa account mismo ng SK sa isang government-owned na bangko na nasa o malapit sa tinatawag na area of jurisdiction.
At ang SK Chairperson at SK Treasurer dapat ang mga official signatories dito. Ang honorarium na tinatanggap ng SK member ay nakabase sa kanilang attendance at kung paano nila ginagampanan ang kanilang trabaho. Hindi dapat lumalampas sa salary grade 9 o 21,129 pesos kada buwan. Samantala, bukod sa honorarium na tinatanggap ng mga miyembro ng SK, mayroon pa silang mga tinatamasang ibang benepisyo. Isa na rito ang pagiging exempted sa pagbabayad ng kanilang tuition at matriculation fees kung sila ay enrolled sa isang public university o college sa kanilang lugar o kung sakop ng 50 kilometro mula sa kanilang probinsya. Exempted din ang SK officials mula sa pagkuha ng NSTP at maaari ring ma-excuse sa kanilang mga klase kung kinakailangang dumalo sa isang SK meeting. Nakakatanggap din ng PhilHealth coverage ang mga miyembro ng SK at maaaring ma-reimburse ang kanilang ginastos kung kinakailangan nilang umalis para sa kanilang trabaho bilang SK member o yung travel expenses. Pero kaugnay rito, naikwento sa akin ni Maris na may mga pagkakataong nag-oorganisa ng mga seminar ang lokal na pamahalaan ng Pasay, pero hindi raw sila sumasama dahil ginaganap ito sa malalayong lugar at ang gastos hindi raw sagot ng LGU, kundi sagot ng SK. Kaya pinipili na lamang daw nilang hindi sumama dahil ayon kay Maris, sayang daw ang perang gagastusin para rito. Bagamat ang mga seminar na ito raw ay makakatulong sana sa SK para mas maging maalam pa ang mga miyembro patungkol sa mga prosesong kailangan gawin sa pagpapatupad ng mga proyekto. Imbes na gastusin daw sa seminar, sa proyekto na lamang daw nila ilalaan ang pondo. Organize kasi sila ng parang seminar. Pero outside kasi dito sa Pasay. Yung, kumbaga yung Boracay, mga ganon. Syempre, kapag nagpa-seminar ka ng ganon, mag-aalat ka ng budget. Doon naman po sa annual budget plan namin, yung ABIP namin, may nakalat naman po na para mga seminar ng mga ng mga SKs. Ang kaso nga, syempre, hindi naman namin siya paglalaanan ng ganon kalaki kasi maliit nga lang po yung budget namin. So, kunwari, for example, nagbigay nga sila ng ganun, kunwari, seminar sa gantong lugar. Kung ang per head niya is 20,000, ilan kami sa SK, sabihin namin, kulang ako isang SK kagawad, so mga 8 kami or 9. So, kapag tinames mo yung 9 times 20, nasa parang makakalahati or 1/4 agad yung budget mo nun. Parang sa isip mo, parang Imbis na sumama kami doon, na pwede, na-discuss naman, kasi ganun din yung diniscuss nung parang sa free na Zoom meeting nun. I-alat na lang namin sa pagpa-project dito. Hindi naman pala nila sagot. Opo, sagot po ng budget ng SK dapat yun. So kami, mas inuuna ko pong hindi na lang sumama. Pero gaya ng aking nabanggit, isa pala sa mga benepisyo ng SK ay pwedeng ma-reimburse ang kanilang ginagasto sa pagbiyahe kung may kaugnayan ito sa kanilang tungkulin bilang SK member. Sa kabila nito, umaasa pa rin si Maris na para sa mga bagong uupo sa konseho, maging tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng mga seminar para maging mas maalam pa ang mga miyembro pagdating sa mga legal na proseso sa pagpapatupad ng mga proyekto. Siyempre, lahat naman kami kumbaga nangangapa kasi nga bagong batas. Tapos wala pang masyadong, meron namang seminars na inano sa amin, yung mandatory seminar pagkaupo. Pero parang hindi naman kasi siya ganun kasapat para syempre. Kasi nga, Para maintindihan. Para maintindihan mo. Dapat, kunwari kung may seminar, parang dapat continuous siya. Lalo na kung yung about sa mga financial reports, ganyan. Meron namang binibigay na seminar sa amin, pero sana maging continuous siya, like from time to time, merong ganong seminar para at least nare-remind kami since bago nga yung batas, syempre, wala kaming nagiging basis or parang wala pang nag-guide sa amin. So parang lahat, kailangan mo talagang aralin ng aralin. Habang ang SK chairperson, natatanggap din ang parehong mga benepisyong natatamasa ng isang barangay kagawad bilang sila ay ex-official member ng sangguniang barangay. Siyempre, kinakailangan ang auditing sa mga ginagastos ng SK. Ayon kay Maris, quarterly raw ang kanilang budget report. Mga papeles na kailangan mo rin ipasa sa COA, yung mga commission and audit, ganyan. So, sila yung nag-double check ng mga namin. Tsaka sa
council ko po kasi, mayroon naman tinatawag na BMO, yung Budget Monitoring Officer. So, siya yung nag-monitor ng mga budget namin from time to time kung tuwing may ginagawa kaming proyekto. Samantala, naitanong ko rin kay Maris kung ano ang kanyang masasabi sa mga naging pagkaantala ng barangay and SK elections. At ayon sa kanya, may posibleng negatibong epekto ang mga delay sa eleksyon sa mga residente mismo ng bawat barangay sa bansa. Yung mga mamamayan mismo ng nakatira sa mga barangay. Kasi hindi naman lingid sa atin na hindi naman lahat ng barangay maayos yung pagsisilbi, kumbaga maayos yung pagpapatakbo. Meron din kasing parang leader ng barangay na masyado na ring inabuso, kumbaga yung pag-upo nila. Parang makikita mo naman kasi yun if parang nagseserbisyo talaga. So kung na-move yung election, parang naging na lang sa kanila yun advantage para gamitin. Parang yung iba kasi ginagamit na lang yung power nila. Pero ang ending, wala namang naibibigay para dun sa mga kabarangay. Minsan din daw ay napapaisip si Maris, gayon din ang ibang mga residente, kung kinukonsidera ba ng Department of Budget and Management at iba pang ahensyang responsable sa paglalaan ng pondo sa bawat barangay ang antas ng pangangailangan ng budget. Ibinigay ng halimbawa ang kanilang barangay kung saan maliit lamang ang sakop nito o kaunti ng dihamak ang mga residente, pero malaki ang pangangailangan ng mga tao rito, kumparaan niya sa mga malalaking barangay na hindi naman ganoon kalaki ang nasasakupang mga residente o puro mga establishmento at pribadong pag-aari. Yung ganung barangay kasi maraming sakop, pero kasi kumbaga yung sa residents, yung mga makikinabang na mga tao, ang laki nga ng budget mo, pero kung parang wala namang pagpoproyektohan doon. Sa amin, maliit yung barangay namin, pero ang daming residents na nakatira. Unlike sa kanila na ang laki ng barangay nila, pero limited lang yung tao na nakatira. Kumbaga ganun. Parang malaki sila o marami silang budget, pero wala na paglalaanan. Samantala, ayon kay Maris, hindi may aalis sa mga tao, lalo na sa kapwa nila kabataan, ang persepsyon sa isang korap at hindi epektibong SK. Pero giit niya, mayroon pa rin kabataang leader na nagsisilbi ng tama. Siguro hindi mo naman talaga maalis sa mga tao na magsabi ng about sa SK. Kasi nga, syempre yung hindi natin maalis ng mga nakalipas na time nga, na yung nangyari nga sa SK is mga ganun. So, kami ngayon, kung sinasabihan tayo ng ganito, syempre, pakita mo sa kanila na hindi naman ganun talaga yung nangyayari sa SK. Na meron pa rin talagang mga SK na ginagawa yung trabaho nila. Kumbaga, mas marami pa rin naman sigurong kumikilos kaysa dun sa mga SK na nakikitaan lang nila ng. Siguro kaya nila nasasabi kasi siguro nakikita nila dun sa sarili nilang community na ganun. Hindi talaga nangyayari sa SK. Kaya ka tumatakbo kasi ang layunin nila, marami ka namang tropa, yung mga ganun. Yung kumbaga, umuupo siya pero wala siyang nakikitang vision kung bakit siya umupo as SK. Pagdating daw kasi mismo kay Maris, ang nagtulak sa kanya para pasukin ang mundo ng politika ay ang pagkamulat din ng maaga rito. Bata pa lamang daw kasi, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nasa mundo na ng public service. Inspirasyon daw ang turing niya rito. Dito kasi ako lumaki, so nakita ko yung community namin, kung ano siya dati sa ngayon. Tapos before ako mag-run, di ba nga meron tinatawag na youth task force? Yung kuya ko kasi, part nung youth task force na yon. Ako parang kasama ako dati dun sa mga batang fina-facilitate nila dati. Na maliliit pa sila yung nagpapaprogram, ganyan. Tapos nung lumaki na ako, siguro nag-start mga 13, ganyan. Doon na ako medyo na-involved dito sa mga activities sa barangay na parang doon na ako tumutulong sa kanila mag-facilitate ng mga event, programs. May parte rin daw sa kanyang sarili na gusto niyang makapagdulot ng pagbabago sa ideya ng tao pagdating sa SK. Nakita mo kasi yung SK na parang nakilala siya na gumagawa lang ng paliga. Na kapag si SK nagpaliga, okay na yun. Ganun na kasi yung thinking ng ibang tao dati. Na parang, okay, nagpaliga na si SK, wala na ibang project yan. Kaya parang yung pa-contest, yung mga beauty contest, ganyan. Kumbaga, yun na yung nagiging tatak nila na
yun yung programa ng SK. Hindi nila nakikita na meron pa palang mga ibang programa. Mula rin mismo kay Maris, sana raw ang mga susunod na bubuo sa SK, bigyang prioridad ang long-term goals kaysa mga proyekto na may panandaliang benepisyo lamang. Huwag lang tayo mag-focus dun sa parang mga short-term na projects. Kasi ngayon nga, katulad niyan, mga liga. After matapos ng liga, ano nang pupuntahan ng mga bata, ganyan. So, dapat meron din tayong mga proyekto na pang long-term, kumbaga. Para kahit wala yung mga short-term projects mo, at least nandiyan yung mga long-term project mo na kahit hindi ka na nakaupo, pwedeng namang ma-adapt ng mga susunod. Sa kabila ng ilang mga bumabatikos sa presensya ng SK, giit ni Maris, mahalaga ang pananatili nito na siyang nagsisilbi raw bilang boses ng kabataan. Kung walang SK, parang makikitaan mo na kanya-kanya or watak-watak yung mga kabataan. At least kung may SK, nandyan yung parang yung pinaka-leader na mag-handle sa kabataan mismo. Kasi pag wala siya, feeling ko kapag sa barangay siya siguro merong mga barangay na concern sa kabataan, pero hindi mo talaga maaalis na may barangay na hindi rin naman nagpo-focus sa kabataan. Dahil nga sa December 2025 na ang susunod na barangay at SK elections, ang ibig sabihin, mayroon lamang 2 taon ang mga bagong barangay officials para mamuno. At ayon sa dating SK chairman, hindi ito sapat para magawa ng mga bagong halal na lider ang mga proyektong para sa kanilang mga nasasakupan. Maiksi siya. Kasi sa time nga po namin, siguro sa time namin, maiksi kasi nga inadapt pa namin yung bagong batas nga ng SK. Pero sa kanila naman kasi, siguro maiksi siya sa pagpoproyekto tsaka siguro sa pagsasaayos. Kasi hindi naman na po sila may hirapang mag-open ng account. Yung hindi katulad ng proseso na dinanas ng mga first elected ng naka-adapt ng bagong batas eh. So kami, turn over na lang namin sa kanila yung mga accounts ng SK, kumbaga. Tapos, yung mga papers. So, depende na lang talaga kung paano i-handle nung susunod na upo. Kung ma-adapt niya agad, para makapaglabas siya ng project or hindi. Nang tanungin ko ang bagong barangay kagawad kung anong grado ang ibibigay niya sa naging pamumuno ng SK sa kanilang barangay sa nakalipas na 5 taon, ang sagot ng dating SK chairman, Siguro 9 lang. Not perfect. Kasi syempre may mga rin naman kami. Parang imperfections pa rin sa term namin. Lalo na lahat naman kami, puro mga first time na tumakbo. Pagkatapos ng 5 taon na naibigay sa lahat ng SK para makapagserbisyo sa kabataan, ayon kay Maris, kung nadagdagan pa raw sana ang panahon ng kanilang pamumuno, mayroon pa sanang ibang proyektong maibibigay sa kanilang nasasakupan. Yung ginawa naming effort, may mas maibibigay pa sana kami. If ever na hindi pa rin nag-end yung term. Kasi dapat magra-run pa po sana for another term. And kaso 24 nga. So bawal na. So may mga proposed project pa sana ako. Pero ready naman po akong i-discuss sa uupo if ever. Parang suggestion ko lang. Tapos depende na sa kanila kung i-adapt nila or ite-take nila yung mga project. Ayon sa dating SK chairman, ang susunod na mga miyembro ng SK sa kanilang barangay dapat ay yung kayang magsilbing boses ng kabataan, mga lider na marunong makinig sa kanilang mga nasasakupan. Dapat tignan nila na yung pagiging SK, yun nga sinasabi nila, SK, being an SK chairperson or kahit na anong i-run mo is not a privilege but a responsibility. Kasi marami talagang nag-run para gamitin lang yung posisyon nila sa kung ano-anong bagay. So dapat, pag nag-run ka, i-take mo yung responsibility, na may responsibilidad ka sa community mo, lalong-lalo na sa kabataan dito sa lugar niyo. Hindi yung dahil inudyokan ka, kumbaga ganyan. Tsaka syempre, importante sa SK para sa akin, yung pagiging accountable mo. Tsaka yung importante yung may
may credibility ka talaga. Kasi, hindi rin naman madali. Unlike na dati manghihingi ka lang ng budget sa barangay, ngayon kasi kayo na mismo yung gagawa ng lahat. Parang magiging mini barangay kayo eh. So, dapat yung uupo, yung may kaalaman din talaga. Hindi yung dahil lang inudyokan ka na tatakbo ka na gano'n. Tsaka sana may concern talaga sa bata. Gano'n. Tsaka sinasabi kasi nila sa akin, parang pressure, kumbaga, yung gano'n nga may susundan. Kumbaga, pressure sa susunod. Kasi nga, syempre, kumbaga, hindi naman sa pero kasi nagsimula kasing mabago yung SK nga nung sa term namin. Siguro dahil matagal din, kaya nila nasabi yun. Or baka nga nakita nila na may mga proyekto naman yung SK bukod nga sa Liga. Kasi before talaga dito sa amin, ang pinaka-project lang talaga is Liga. Kasi alam ko yun kasi kami yung bata na tumatanggap ng proyekto dati. So, ako, nung umupo na ako, kumbaga, dapat yung mga hindi ko na-experience nun, dapat ipa-experience ko naman sa mga bata ngayon. So, ganun yung naging vision ko nung umupo ako nun. Kaya yun, sana lang yung pinaka-uupo, yung may concern talaga sa bata. Hindi nila papabayaan yung bata dito sa barangay na. Kung sa lugar ni Maris, kilala siya ng mga bata bilang isang leader, ang ibang kabataan sa kalapit na barangay, tila wala halos ideya kung ano ang ginagawa ng SK sa kanilang lugar. Ni hindi kilala ng ilan kung sino-sino ang kanilang SK officials. Based po sa barangay po namin, wala pong alam sa ganyang pong kasi hindi naman po ako palabas or lagi nakikinig sa mga ganyang topic ng mga sa barangay. Kaya hindi po ako familiar. So, hindi mo kilala yung mga members ng SK nyo? Hindi po. Kasi hindi naman po yung kapag during election, hindi naman po silang madalas na yung nag-iikot or nagbibigay ng something like flyers or anything na pwede nilang ma-discover yung bawat yung background nila. So, talagang magboboto lang sila sa mismong school. Tapos doon na po sila magpipili ng biboboto po nila. Kaya di po ako familiar. Meron ba silang mga project na ginagawa para sa inyo? Or... Sa barangay po namin, ang naano ko lang po, which is po yung always po na nilang yung common na po, yung paliga po, ganon, basketball. Okay. Yun yung pinaka natatandaan mo Opo. ngayon? Kasi for the past 5 years, sila kasi yung nakaupo sa Opo. barangay. So yun, for the past 5 years, natatandaan mo? Ayun lang naman po kasing tandaan ko kasi yun lang din po madalas yung pinapagawa nila doon. Kung ako po yung tatanungin, for the past 5 years po, wala po akong alam na ginawa po nilang project. Kapag mangangampanya po ulit sila, sana po ay may paalam po nila sa lahat na andito po sila at nangangampanya po talaga. Maswerte namang may ilan na naramdaman ang presensya ng SK sa kanilang barangay. Mga project pa sila na natatandaan kayo? Anong nagawa nila? Yung volunteer po sa paglilinis sa barangay namin. Then, free almusal po tuwing umaga. Yun lang. Yun lang yung mga... Yun lang po yung natatandaan ko. Ikaw naman. Yung paglinis ng kanal, gano'n po. Tapos, pag every Christmas may spaghetti needed. Yun yung mga natatandaan yung projects nila. Ano pang ibang tulong or help nila sa inyo? Yung free na medicine po sa mga bata po na may lagnat, gano'n. Yun lang, sa barangay po namin. Tsaka free pa-check up po ng mata. Ayun lang po natatandaan. Matapos mapangalanan ang mga bagong uupo sa Sangguniang Kabataan, mismong ang gobyerno ang nagsasabing kailangan pa ng mas malawak na pagsasanay ng mga nanalo o yung tinatawag na capacity building training bilang parte ng kanilang obligasyon sa pag-upo bilang mga opisyal ng SK. Samantala, maliban sa oath-taking, ang bagong SK members dapat na ring asikasuhin ang turnover ng mga property, record, finance bago ang November 21.
2021. Ang SK ang pinakamalalapitan sana ng kabataan sa bawat barangay sa bansa. Pero kung ultimo pangalan ng mga miyembro ng Sangguniang Kabataan ay hindi mabanggit ng kanilang nasasakupan at kung ni isang proyekto ay wala man lamang masabi ang mga bata, pambihira siguro ang pinagkukunan ng lakas ng loob ng mga nakaupong opisyal sa Sangguniang Kabataan. Sa mga panibagong miyembro ng SK, sana bit-bit ng bawat isa ang mga prinsipyo ng isang tapat at maaasahang lider. Magdala sana sila ng pagbabago sa kani-kanilang barangay at pagbabago sa matagal nang nabuong persepsyon ng tao tungkol sa kanilang pamumuno. Samahan niyo po muli kami para sa mas malalim na talakayan at paghimay sa mga isyung kailangan niyong malaman. Ako po si Pamela Adriano, ating siyasatin ng katotohanan sa likod ng kontrobersya.